Noong January 2024 sa Detroit, isang 13 years old na dalagitang misteryosong nawala matapos bumaba sa kanyang school bus. Sa pagsisiyasat ng mga otoridad, unti-unting lumabas ang nakakakilabot na katotohanan. Isang lalaking malapit sa kanya ang inaresto. May mabigat na paratang ng pang-aabuso at pagmamanipula sa menor. Magkakaroon kaya ng hustisya o isa na naman itong kwento na ibabaon sa limot? Ipinanganak si Nazaya Harris noong September 16, 2010 sa Detroit, Michigan. Sa panlabas, tila isa siyang ordinaryong bata. Masipag sa pag-aaral at palangiti, siya ay isang top student sa J.E. Clark Preparatory Academy. Tulad ng karamihan sa kanyang mga kaedaran, aktibo rin siya sa social media lalo na sa TikTok. Ayon sa ilang ulat, ang kanyang kapanganakan ay bunga ng isang komplikadong ugnayan sa pagitan ng kanyang mga magulang. Si Emvin Jennings, ang kanyang ama, ay kasalan noon at tumaraan sa isang mahirap na yugto ng buhay. Kasama na ang kanyang pakikibaka sa pag-inom ng alak. Si Chantel naman, ang kanyang ina, ay sinasabing nasa masayang bahagi ng kanyang kabataan at hindi pa handa sa responsibilidad. Dahil sa kanilang sitwasyon, pareho nilang ipinaubaya ang legal na pangangalaga kay Nazaya sa kanyang lola sa ina. Ito'y si Annette Harris. Ayon kay Emvin, ginawa raw niya ito upang hindi makadagdag ng sakit sa damdamin ng kanyang asawa at upang masigurado makakuha si Annette ng tulong na kinakailangan para alagaan si Nazaya. Sinabi rin niya na bumibisita siya kapag kaya na niya at nagbibigay ng suporta. Ngunit nawalan siya ng kaugnayan sa maglola matapos silang lumipat habang siya ay nagpapagamot sa puso. Noong panahong ating tinatalakay, si Nazaya ay 13 years old pa lamang at nakatira kasama si Annette sa Detroit. Isang magandang dalagita, madalas niyang ikinidirentas ang kanyang maitim na buhok. Ngunit sa kabila ng maayos na panlabas na anyo, may mabigat na panganib sa kanyang kinaroroonan, isang panganib na tila hindi gaanong napapansin ng mga tao, dapat sana'y umagapay sa kanya. Noong January 9, 2024, sumakay si Nazaya sa isang school bus at bumaba sa karaniwang hintuan nito sa Cornwall Street sa tapat lamang ng 3M Drive. Ngunit mula noon, hindi na siya muling nakita ng kanyang pamilya. Kitang-kita sa CCTV ang kanyang pagsakay sa school bus sa umaga at pagbaba niya mula sa campus kinahapunan. Nakita mismo ng driver ng bus si Nazaya na bumaba sa parehong lugar na kanyang binababaan araw-araw. Isang maiksing lakad lamang patungo sa kanilang tahanan. Mas maaga rin nung araw na iyon, ginamit ni Nazaya ang tablet na ibinigay ng paaralan upang magpadala ng mensahe kay Jarvis. Nilagay niya, "Huwag kalimutan na dapat nandoon ka bago mag-3. Sabihan kita kung kailan ako aalis sa school, kung wala ka pa hihintayin kita. Mag-send ka ng okay kapag nabasa mo ito para ma-delete ko na yung number mo." Sumagot si Jarvis ng okay. Iyan ang huling pakikipag-ugnayan ni Nazaya bago siya tuluyang nawala. Nag-selfie pa siya. Ang pinakahuling litrato niya ng buhay. Kinabukasan January 10, tuluyang iniulat ni Annette Harris sa mga otoridad ang pagkawala ng kanyang apo. Ngunit marami ang pumunas sa naging mabagal niyang pag-aksyon. Hindi lamang siya ang pinuna, maging ang Detroit Public Schools Community District ay sinubukang hawakan ng kaso sa sarili nilang pamamaraan. Natila ba isa lamang itong tipikal na kaso ng paglalayas ng kabataan? Itinalaga nila si Derek Wolf, isang school resource officer, upang imbestigahan ang pagkawala ni Nazaya. Nagtataka si Annette kung paano maaring mawala ang kanyang apo sa pagitan lamang ng bus stop at ng pintuan ng kanilang bahay na napakalapit lang sa isa't isa. Ngunit lumipas pa ang isang buwan bago nila tuluyang isinuko ang kaso sa Detroit Police Department. Nagsimula ang pulisya sa pagtatanong sa mga kaklase at kaibigan ni Nazaya, subalit sa simula ay walang nais magsalita. Ngunit unti-unti nabasag din ang katahimikan. Akala ng ilang kabataan nakakatulong sila sa kaibigan sa hindi pagsasabi ng impormasyon, pero sa katotohanan, ayon kay Chief of Public Safety Love Jackson, akala ng ilang kabataan nakakatulong sila sa kaibigan sa hindi pagsasabi ng impormasyon, pero sa katotohanan ay hindi. Sa una wala silang ibinunyag, ngayon hindi rin kami sigurado kung nagsasabi na sila ng totoo, pero alam nating matindi ang katapatan ng mga bata sa isa't isa. Ibinahagi ng ilang kaibigan ni Nazaya na may plano pala itong tumakas.
ngunit hindi agad nila ito sinabi sa mga otoridad. Habang palalim ng palalim ang paghahanap, nanawagan si Annette sa publiko. Gusto ko na makauwi ang baby ko, nananampalataya ako na sa ngalan ni Jesus, ibabalik siya sa amin. Kung sino mang may alam, kahit ano pa yan, makipag-ugnayan sa pulisya. Pwedeng nasa panganib ang buhay niya, hindi kami maaring magbulag-bulagan, ngunit ako'y naniniwala, umaasa at patuloy na nagdarasal. Ayon sa Detroit Police, hindi raw karaniwan para kay Nasaya ang bigla na lamang mawala. Wala siyang kahit isang unexcused absence. Kataktibo siya sa social media kaya't ang kanyang biglaang pananahimik ay isang napakalaking babala. Noong February 20, naglabas ng opisyal na flyer ang Detroit Police. Inilarawan si Nasaya bilang may taas na 5'2" at timbang na 130 pounds. Huli siyang nakita na nakasuot ng clear frame na salamin, puting sweater, itim na jacket o hoodie at isang pink and white Rugrats coat na may mga mabalahibo kwelyo, naka-light blue denim jeans at blue and white na Nike shoes. Nakapulupot ang kanyang buhok sa dalawang tirintas na puffballs, gaya ng nakikita sa kanyang huling larawan. February 14, nagsagawa ng grid search ang pulisya sa paligid ng bahay ni Nasaya hanggang 4 milyang layo. Namahagi sila ng flyers, nagtawag ng K9 units at nakipagtulungan pa maging sa mga gang members. Mga taong kadalasang umiiwas sa mga otoridad, ngunit ngayon ay lumabas upang tumulong. Ngunit gaya ng sabi ng hepe ng seguridad, hindi tayo maaring umasa lang, kailangan nating kumilos batay sa impormasyon. Habang patuloy ang paghahanap, si Emvin, ang ama ni Nasaya, ay nasa ospital dahil sa stroke na pinalala ng sakit sa puso. Doon niya nalaman ang tungkol sa pagkawala ng kanyang anak. Sa mga araw na kaya niya, kasama ng kanyang asawa, siya ay nakikilahok sa paghahanap. May mga taong hindi ko kilala pero dumalaw sa akin sa ospital. Anya, tinanong nila ako kung nakita ko ba ang anak ko. Wala akong masagot. May mga sandali talagang pakiramdam mo ay mag-isa ka. Sa gitna ng lahat, lumitaw ang pangalan ni Jarvis Butts, isang taong naging malapit kay Nasaya. May mga kamag-anak na nagsasabing hindi siya dapat pinayagang lumapit kay Nasaya, lalo na nang walang kasamang matatanda. Noong February 15, in-interview siya ng mga detective na sina Jason Mays at ang kanyang partner habang siya ay nasa Wayne County Jail sa ibang kaso. Ayon sa kanya, matagal na raw niyang hindi nakikita si Nasaya mula pa noong December o January, habang nasa bahay pa raw ito ng lola niya. Ipinakita sa kanya ang mga mensaheng palitan nila ni Nasaya. Sinabi rin niyang madalas siyang puntahan ni Nasaya sa auto shop kung saan siya nagtatrabaho upang makipaglaro umano sa anak niyang babae. Nang tanungin kung nasaan siya noong January 9, sinabi niyang may inaasikaso siyang ibang kaso. May katotohanan ito. Kakasuhan siya ng pagdadala ng armas ng walang pahintulot at ang kanyang bagong kasintahan ang naghatid sa kanya sa istasyon ng pulisya. Dapat sana'y sumuko na si Jarvis sa otoridad, ngunit ang itinakdang petsa ng kanyang pagsuko ay pinagpaliban hanggang Pebrero. Habang siya ay nakakulong, tumawag siya sa isa niyang katrabaho at hiniling na kunin ang kanyang cellphone na naiwan umano sa loob ng isang truck. Ayaw niyang ito'y makuha ng mga pulis. Pagsapit ng March 6, isinagawa ng mga investigador ang kanilang paghahanap sa isang lawa sa likod ng shopping center sa may kanto ng Gratiot Avenue at Queen Road sa Clinton Township. May hinala silang maaring naroon si Nasaya o kaya makakita sila ng ebidensyang mag-uugnay sa kanya sa lugar. Ngunit sa unang paghahanap, wala silang matagpuang anumang matibay na palatandaan. Kinabukasan March 7, isang babaeng nangangalang Valerie Smith ang tumawag sa Detroit Police Department. Sa loob ng 2 linggo, palagi niyang nadaraanan ng isang nawawalang school ID na nakatiwangwang lang sa daan. Isang araw pinulot niya ito at agad niyang nakilala ang larawan. Ito'y si Nasaya. Noong March 12, isang ahente ng US Border Patrol na si Wyatt Barnes ang nakakita ng mga pinaghinalaang gamit sa paligid ng 7 Mile at Burke, malapit sa Rouge River. Isa-isang natagpuan ng mga gamit, isang sapatos, pink na overalls, isang itim na hoodie na nakalagay pang headset sa bulsa at isang tuwalya. Isa sa mga kasuotan ay may bakas ng pinsala. Tila may nangyaring hindi ka nais-nais. Kalaunan na pag-alamang may bakas rin ito ng pulang likido. Gayunpaman walang malalaking update na lumabas pagkatapos nito.
Umabot pa ng August 15, 2024 bago muling nagbigay ng impormasyon sa publiko ang mga otoridad. Dito inilabas ang kabuuang timeline ng pangyayari. January 9, 2024, matapos bumaba sa school bus si Nazaya, sinalubong siya ni Jarvis ng isa pa niyang katrabaho. Dinala nila ang dalagita sa isang auto shop. Ayon sa mga ulat, naroon din sa gusali ang anak ni Jarvis. Nakita ro niya si Nazaya pero wala siyang sinabing anuman. Pagkatapos nagtungo sina Jarvis, Nazaya at ang katrabaho sa Ypsilanti bago muling bumalik sa auto shop. Nang gabing iyon, kumuha si Jarvis ng kwarto sa Parkrest Motel mula 9:30 ng gabi ng January 9 hanggang 12:20 ng tanghalian kinabukasan. Ang mga record mula sa front desk ng motel ay kalaunang isinumite sa mga pulis. Sa pamamagitan ng GPS, natuntun din ang lokasyon ng cellphone ni Jarvis sa parehong panahon at ito ay nagtala ng lokasyon malapit sa Rouge River noong January 10, ang araw matapos mawala si Nazaya at bago pa natagpuan ang mga damit. Habang iniimbestigahan ng kaso, nadiskubre ng mga pulis ang ilang palitan ng mensahe sa pagitan nila Jarvis at Nazaya na may sensitibong nilalaman. Bagamat hindi na isa publiko ang buong nilalaman, lumabas sa mga mensaheng ito ang posibleng motibo. Noong September 26, 2023, sinabi ni Nazaya kay Jarvis na hindi siya dinatna ng buwan ng dalaw. Dati na siyang sumubok ng pregnancy test at negatibo ang resulta, ngunit kailangan daw niyang ulitin ito at wala siyang pambili. Noong November 27, muling nag-text si Nazaya kay Jarvis. Hindi ka naman takot kumuha ng PT. Kuhanan mo ko ng pregnancy test tapos kunwari na lang ay iihi ka para maibigay mo sa akin. Noong November 27, muling nag-text si Nazaya kay Jarvis. Gusto ko lang makipag-usap, ayokong mawala ka. Pwede ba tayong mag-usap mamaya? Hindi ko alam kung anong problema mo pero kailangan ko yung hinihingi ko sa'yo. Ang hirap mag-gym habang ganito ang kalagayan ko. At kung hindi ko ito matapos, babagsak ako. Sa panahong ito, nakita rin sa search history ni Jarvis na naghahanap siya ng mga paraan upang itigil ang isang pagbubuntis, mga medikal na pamamaraan at maging mga mapanganib na alternatives. Isa sa mga resulta na nakita ng mga pulis ay tumutukoy sa pag-inom ng red antifreeze. Nakita rin sa mga device ni Nazaya na siya mismo ay nagsagawa rin ng katulad ng mga paghahanap. Noong August 15, nagsumite ng arrest warrant request ang Detroit Police Department sa Wayne County Prosecutor's Office. Hindi nagtagal, inaresto si Jarvis. Sa una, inisip ng publiko na ito ay dahil lamang sa pagkawala ni Nazaya, ngunit may mas malalim pa pala. Habang isinasagawa ang kaso, nadiskubre ang mga naunang ulat ng pananakit at pang-aabuso sa mga menor na kinasasangkutan din ni Jarvis. Noong September 26, opisyal na inanunsyo ng pulisya na ang kaso ni Nazaya ay hindi na itinuturing na simpleng missing person case. Ito ay isa ng kaso ng homicide. Bagamat hindi pa rin natatagpuan ang dalagita, naniniwala ang mga investigador at ang prosecutor's office na may sapat ng ebidensya upang ipakitang si Nazaya ay wala na. Sa isang pahayag, sinabi ni Prosecutor Kim Worthy, ang ebidensyang aming ilalahat ay malinaw na magpapakita na ang mga kilos ng suspect ay higit pa sa pagiging mapagsamantala. Ito ay makasarili at walang puso. Pinaniniwalaan naming pinaslang ni Jarvis si Nazaya matapos matuklasang buntis ito. 13 years old pa lamang at siya ang ama. Sa isa pang press conference, pinalalahanan ni Worthy ang publiko, lalo na ang mga magulang, dapat tayong maging mapanuri sa mga taong pinapasok natin sa ating buhay, lalo na kung may mga anak tayo, maging mapagbantay sa mga kasama ng ating mga anak, kahit pa sila ay kamag-anak, kaibigan o karelasyon. Minsan kailangan nating gawin ang hindi madali o masaya, basta ito ay para sa kanilang kapakanan. Noong September 27, sinampahan si Jarvis ng mga kasong first degree na pinlanong pagpaslang, activity sa minor at second-degree criminal sexual conduct laban sa isang batang wala pang 13 years old. May iba pa siyang kaso ng pang-aabuso na isinampa kaunay ng mga dating insidente. Nanatili sa kulungan si Jarvis habang hinihintay ang paglilitis. Noong October 10, humarap siya sa korte sa ilalim ni Judge Aliyah Sabri. Dahil sa banta niyang dulot sa komunidad, hindi siya pinayagang magpiyansa. Isa rin siyang naitalang repeat offender. Sa mga araw ng pagdinig na nagsimula noong November 1, 2024 at nagtapos noong January 6, 2025, naroon ang mga kaanak ni Nazaya sa loob ng korte, habang si Jarvis ang pangunahing inaakusahan. Itinampok din ng prosecution ang iba pang dalagita na dati na rin niyang nilapitan. Dalawa sa kanila ngayon ay may edad 20 at 13 ang tumistigo sa korte. Isang mahalagang saksi ay si Cordell King Wright, dating katrabaho ni Jarvis sa auto shop at kasalukuyang nakakulong sa Wayne County Jail dahil sa iba pang usapin.
Ayon sa kanyang salaysay, kasama niya si Jarvis nang sunduin nila si Zaya mula sa isang lugar pagkagaling sa AutoZone at dinala siya sa shop noong January 9. Hindi raw niya nakita si Zaya pagkatapos ng araw na iyon. Isa pa sa mga tumistigo ay ang kapatid ni Jarvis na si Tijuana Butts. Anya, naroon din siya sa auto shop noong araw na iyon at nakita niyang isang dalagita na sumasakay sa puting Cadillac Escalade ni Jarvis. Paglaon na pagtanto niyang si Zaya pala ang dalagitang iyon. Naalala rin niyang nakita niyang ilang kasuotan na tila kay Zaya nga. Tumistigo rin si Tashana Davis, dating fiancé ni Jarvis. Siya rin ang naghatid sa kanya sa istasyon ng pulis noong siya ay kailangang isuko. Ikinuwento niya na madalas itago ni Jarvis sa kanyang telepono dahil umano sa pagiging hindi tapat nito sa mga karelasyon. Sa kabila ng mga ito, nanatili raw siya dahil tila mabait naman si Jarvis sa mga bata. Isang detalye na lalo pang nagpabigat sa nararamdaman ng publiko. Isa rin sa mga naging testigo ay ang dating nobya ni Jarvis na nagsabing hiniram ng lalaki ang kanyang sasakyan noong January 9, 2024. Nang ibalik ito, napansin niyang may naiwan sa loob na pares ng salamin na ayon sa mga nakakita ay kahawig ng madalas suotin ni Zaya. Sa pagtalakay ng mga ebidensya, ipinalisinta sa korte ang mga text messages ni Jarvis at Zaya. Ang pinakamaagang petsa ay mula pa noong September 2022, panahong 12 taong gulang pa lamang si Zaya. Isa sa mga palitan ng mensahe ay nagsasabing bumisita si Jarvis sa bahay ng mga Harris habang walang tao roon at nag-iiwan ng mensahe na kinuha niya ang isang personal na gamit ni Zaya. May mga pagkakataon ding humihingi siya ng hindi akmang mga larawan. Nagpapahayag ng labis na paglapit at ginagamitan si Zaya ng emosyonal na panghihikayat. Sa huli ng paglilitis, nagsalita si Judge Aliyah Sabri. Tumayo ka, ilang araw ka nang nakayuko, nakatago sa likod ng iyong mga abogado, nakamaskara. Pinapakinggan mo ba ang lahat ng mga ito? Sa umpisa, akala ko may kakulangan ka sa pag-iisip, pero habang tumatagal, lumilitaw kung sino ka talaga. Marami kang nilapitan, mga babae, mga bata. Kinamit mo ang imahe ng pagiging mabait, pero sa likod noon, may mas madilim kang layunin. Kontrolado mo ang damdamin ni Zaya, pinuksan mo ang daigdig niya sa mga bagay na hindi pa niya dapat maranasan sa murang edad. Hindi siya minahal ng tama ng mga taong dapat sanay nangangalaga sa kanya at ginamit mo yan para pumasok sa buhay niya. Hindi niya tuluyang naranasan kung paano mahalin ng wagas at bahagi ka ng dahilan. Ang kasong ito ay paalala sa ating lahat na marami pa tayong kailangan baguhin bilang komunidad para mas mapangalagaan ang ating mga kabataan, lalo na ang mga kabataang babae na madalas nakakalimutan. Naharap din si Jarvis sa mga kasong may kinalaman sa na pang-aabuso sa 2 pang ibang batang babae sa magkahiwalay na kaso. Noong February 2025, naglabas ang Department of Health and Human Services ng isang opisyal na pahayag. Ngunit marami ang nakapansing tila kulang ito sa malasakit. Ganito ang nilalaman. Lubos namin ikinalulungkot ang sinapit ni Zaya Harris. Gayunpaman, hindi kami maaaring magbigay ng detalye tungkol sa partikular na kaso dahil sa mga umiiral na batas ng estado at federal. Patuloy ang aming pagsusumikap upang mapangalagaan ang kalusugan at kaligtasan ng bawat isa. Dahil dito maraming petisyon ang inilunsad sa charge.org para humingi ng hustisya para kay Zaya. Isa sa mga ito ay ginawa ni Tamara Liberty Smith, ang Vice Chairman ng Detroit Board of Police Commissioners at matagal ng kaibigan ng ama ni Zaya na si Emvin Jennings. Meron ding ibang mga petisyon na nananawagan na panagutin ang lola ni Zaya na si Annette at ang tiyahin nito na si Shannon dahil pinahintulutan umano nilang makalapit si Jarvis sa buhay ng bata. Noong January 9, 2025, ipinasa ni Judge Aliyah Sabri ng 36th District Court ang kaso sa 3rd Circuit Court para sa paglilitis matapos ang 4 na araw ng testimonya at paunang pagdinig. Hindi umamin si Jarvis sa mga paratang noong January 17. Si Jarvis ay inaasahang harap sa paglilitis sa October 6, 2025. Humaharap siya sa pinakamataas na parusang habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol. Ngunit tandaan, habang hindi pa siya nahahatulan, siya ay tinuturing na inosente ayon sa batas. Ayon sa mga taga-usig, maaari silang tumawag ng higit pang 40 na saksi habang plano naman ng depensa na tumawag ng 10 o higit pa. Inaasahang tatagal ng 3 hanggat 4 na linggo ang paglilitis.
Samantala, isang masaklap na balita ang gumulat sa marami. Si Emvin Jennings, ama ni Zaya, ay pumanaw noong August 2024. Hindi pa rin malinaw kung nalaman niya ang tunay na nangyari sa kanyang anak o kung sino ang may kagagawan nito. Sa ngalan niya, nagsalita ang mga kaibigan at kapamilya upang manawagan ng hustisya. Ayon kay Tamara Liberty Smith, pumanaw siya dahil sa matinding dalamhati. Umalis siya sa mundong ito na walang kasagutan. Naging mas malala ang kanyang kalagayan sa patuloy niyang paghahanap kay Zaya. Wala na siya ngayon at hindi malang niya nakita kung nasaan napunta ang kanyang anak. Ang tanging hiling namin ngayon ay makamit ang hustisya. Hindi na kami sigurado kung isa pa bang buhay na nilalang ang hinahanap namin. Pero ang pamilya ay hindi titikil hanggat hindi na ilalantad ang buong katotohanan at ang taong may sala ay dapat managot. Hindi pa natatapos ang kaso na ito at agad namin kayong i-update kapag may bagong balita. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!